Mas maraming kamatis, mas masarap. Yan ang sabi ni Aling Bing Bohol tuwing nagluluto ito ng kanyang paboritong kinamatisang baboy, sasyadong isda at ginisang ampalaya. Tuwing mura raw kasi ang kilo ng kamatis, ay dinadamihan na niya ang pamimili dahil bukod sa nagpapasarap ito sa pagkain, ay mayaman din ito sa bitamina. Pero, preno muna raw siya sa pamimili nito. Paano ba naman kasi, pagpasok pa lang ng bagong taon ay malaginto na ang presyo nito. Sobrang mahal, nakakaloka. Bakit? Kasi hindi mo expected na ganun kataas eh. Mahirap po eh kasi mas gustuhin mo nang mag-ulam ng tuyo kaysa maggulay. Masarap talaga ang gulay sana kay sa mga bata. Kaso mataas. Imbes naman na sinigang na hipon, ia-adobo na lang muna ni Tatay Eddie ang kanyang biniling hipon na uulamin nilang pamilya sa pananghalian. Kamatis kasing isa rin sa mga kailangang rekado na nananatiling mahal simula pa noong 2024 hanggang sa kasalukuyan. Punto niya, kasing preso na rin ng karneng baboy at baka ang presuhan ng kamatis ngayon. Ang kamatis nga, minsan makabili sa sinabuan na isda, makabili kami 2 piraso. Mahal. Titipirin namin yan, tag-iisa lang bawat sobrang mahal, ma'am. Sabi ng ilang tendera ng gulay, pumapalo na sa halos 400 pesos kada kilo ang bentahan nila ng kamatis. But wait, there's more. Hindi lang naman kamatis ang hanggang ngayon ang dagdag pasanin sa mga consumer. Sa Marikina Public Market kasi, ang kada kilo ng siling labuyo ay nagkakahalaga ngayon ng 1,000 piso. Sa Litex Market sa Quezon City, 600 pesos ang kada kilo naman ng bell pepper. Siguro po sa supply din, tsaka sa panahon din po, hindi natin masabi. Depende din po kasi yan sa producer ba. Yung iba no choice din naman kahit mahal, mura, bibili talaga. Kami nga po kahit mahal yung paninda, magmahal siya sa mura, bibili pa rin kami, makakumpleto lang. Paliwanag naman ng kagawaran ng agrikultura, hindi pa raw nakakabangon ang ilang probinsya na pangunahing pinagkukuhanan ng supply sa Metro Manila dahil sa masamang panahon. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stages, particularly in regions or areas producing kagaya ng tomato, bell pepper, and chili pepper. So, in particular, regions 2, regions 5, region 2, region 5, and 4A. This resulted in significant supply shortages. Samantala, batay na rin sa pinakuling datos ng DA Disaster Risk Reduction and Management, pumalo na rin sa higit 14 billion pesos ang inisyal na pinsala sa sektor ng agrikultura. Kasunod ito sa nararanasang sama rin ng panahon tulad ng Northeast Monsoon, Shearline at ITCZ. Naapektuhan ng halos 1,000 ektarya ng pananim na palay, mais, gulay ng 1,000 magsasaka sa Western Visayas at Sorsogon. Lumang problema noong nakarang taon, pero bakit pasan pa rin hanggang ngayon? Yan ang iginiit ng mga consumer, lalo na raw sa usapin ng mga pangunahing bilihin, partikular ang bigas. Anila, bihira na nga lang daw ang mura o abot kayang produkto na maaring mabili ng mga mahihirap na Pilipino. Pero may ulat ngayon ng Philippine Statistics Authority patungkol sa inflation o antas sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Bumagal daw ang rice inflation nitong December 2024, sabi ng PSA, at inaasahang magtutuloy-tuloy ito hanggang ngayong taon. Pero ang tanong, naramdaman kayo ito ng mga mamimili? In fact, baka mayroon tayong expectation na maging negative na yung inflation sa rice sa January. Ay, hindi, malabo. Hindi totoo yun. Sobrang taas lalo. Tumataas lalo, grabe. Nasa 55 na, 1 kilo eh. Hindi na halos ma-afford ng mahirap kasi dapat yun, kino-combine lang sa sahod. Halos hindi na kaya ng tao yung presyo ng bilihin eh. Kasi pang araw-araw na kain natin yan 3 times a day natin kinakain mga Pilipino, kaya mabigat para sa amin. Pero hindi lang daw yan ang dahilan kung bakit sasakit na naman ang ulo ng mga Pilipino. Plano na rin kasi ng Agriculture Department na ipatupad ang maximum suggested retail price sa imported rice. Hakbang daw ito ng gobyerno para bumaba na ang presyo ng bigas sa merkado. Pero kung matatandaan, ibinaba na ng pamahalaan ang taripa sa mainangkat na imported products gaya ng bigas,
Pero hindi naman ito naramdaman ng mga consumer. Kaya sabi ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, kailangan pag-aralan pa ng husto ng DA ang kanilang mga plano. Kasi domino effect po yan, di ba? Pag mahal binili ng retailer, mahal niya rin ibebenta. Kung ang mga maliliit na rice retailer ang tatanungin, kaya nga bang maibaba sa 50 pesos ang kasalukuyang presyo ng imported rice? Hindi po kaya kasi yung kuha namin na sobrang mahal kaya hindi pa naubos yung stock namin. Kaya pag ibaba namin, logi. Wala pa rin. Tila mamumulubi ang bibili ng 1 kilo ng kamatis ngayong panahon. Gaya ni Joan na sa 5 pirasong kamatis lang na kanyang binili ay halos nasa 100 pesos na ang kanyang binayad. Ganon din si Mang Ador. Sobrang mahal. Sobrang taas ng pagtaas talaga ng kamatis. Talaga masakit sa bulsa. Isipin mo, lahat ng gulay ang taas ng presyo ngayon. Sa mga pamilihan sa Metro Manila, umaabot na sa higit 200 pesos hanggang 400 pesos ang kada kilo ng kamatis. Pero bago pa man magbagong taon, mabilis na ang pagtaas ng presyo nito. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sumirit sa higit 120% ang inflation o antas sa pagtaas ng presyo ng kamatis noong Disyembre ng 2024 na mas mabilis kumpara sa 31.3% noong Nobyembre. Malaki ang kanyang increase talaga dito sa National Capital Region. Yung level niya, ang NCR, yung average price ng kamatis noong Disyembre 2024 ay nasa 213 pesos and 45 centavos. Kung ikukumpara natin nung Disyembre nung 2023, ito ay nasa 64 pesos and 57 centavos lang. Ayon sa Philippine Chamber of Agriculture Incorporated, sumirit ang presyo hindi lang ng kamatis kundi maging ang iba pang mga gulay noong Kapaskuhan dahil sa mababang supply at mataas na demand. Kasi tinamaan tayo ng yung pepito, yung kuli, ng gilid dyan sa bundok, yung mga tinamaan ng mga magugulay. Kaya bumaba ang supply ng ating mga gulay. Tapos sinabayan pa ng Pasko, maraming namimili ng Pasko. So tumaas ang demand. Sabi ng PSA, mas tataas pa ang presyo ng kamatis sa unang buwan ng 2025. Ang expectation natin ay patuloy itong tataas itong January, no? For example, itong National Capital Region nag-re-range na siya ng mga 250 pesos hanggang close to 300 pesos per kilo. Isa ang kamatis sa mga nag-ambag sa pagbilis ng food inflation na naitala sa 3.4%. Sa kabuuan, mas bumilis noong Disyembre ang antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa 2.9% kumpara sa 2.5% noong Nobyembre. Isa rin sa mga dahilan ng mas mataas na inflation nitong Kapaskuhan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng renta ng bahay at LPG, at ang pagtaas ng pamasahe sa barko. Yung pamasahe sa barko, may seasonality talaga yun. Tumataas siya pag holidays, December and during summer. Kakulangan sa external service o agricultural extension service ang isa sa mga nakikitang dahilan ng isang agri-group kung bakit nagkukulang o di kay sobra ang supply ng mga agricultural products sa merkado. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Philippine Chamber of Agriculture Food Incorporated o PCAFI President Danilo Fausto na simula nang nawala ang Bureau of Agricultural Extension o BAIX, tila nagbago na rin ang takbo ng presyo ng mga bilihin. Dati, for every 10 barangays, meron kang isang agricultural extension worker. Yan ang nagbibigay ng bungkahi at nagpo-project. Kasi ngayon, maganda kita ng kamatis, aasahan natin lahat magtatanim ng kamatis, no? Pag nagtanim ka ng kamatis, talagang pagdating mo ng anihan ng mga March, April, magtatapon ka na ng kamatis at wala namang bibili. Ang BAIX ay isang ahensya ng pamahalaan na itinatag taong 1952 na siya sanang responsable sa pagpapalaganap ng kaalaman, teknolohiya at serbisyo sa mga magsasaka at iba pang stakeholders sa agrikultura. Layunin din nito na mapataas ang produktibidad ng agrikultura, mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka, matugunan ang seguridad sa pagkain at pagsulong ng sustainable agriculture sa bansa. Kaya kung si Fausto ang tatanungin. So kailangan meron talaga umaalalay. Wala tayong datos kasi wala tayong impormasyon
na pinararating sa ating mga magsasaka ano ang dapat itanim. Hindi ngunit kumita ngayon, sa susunod na taliman, kikita ka uli. Pag tinamaan naman, iiyak-iyak sila dahil walang bibili ng kanilang itinanim. Paliwanag ni Fausto na napakahalaga ng isang agricultural extension officer na siyang magtuturo sa mga magsasaka kung papaano mangasiwa sa mga pananim upang hindi masayang. Dapat rin umanong balansihin ang pagpapadala ng mga agricultural products sa bawat lugar sa bansa upang maibsan ang importasyon. Ipinunto pa ni Fausto na sa daming perang ibinigay sa post-harvest facility, sana ay mabigyan din ng pansin ang mga magsasaka na nangangailangan ng tulong para mailagay man lang sa cold storage facility ang mga ani at maiwasang masira.